Bago matapos ang Abril, isa sa pinagdiriwang tuwing sasapit ang buwan na ito ay ang Filipino Food Month. Kung kaya't ibinida ng National Commission for Culture and Arts, katuwang ang Department of Agriculture, Department of Tourism at Philippine Culinary Heritage Movement ang isang programa na pinagmamalaki ang mga putahing lutong Pinoy. Panoorin po natin ito. Sa buwan ng Abril, ipinagdiriwang natin ang Filipino Food Month bilang pagpapahalaga sa yaman at kultura ng pagkaing Pinoy. Bukod dito, yaman ding maituturing ang natatanging ambag ng kababaihan sa kwento ng bawat lutuin sa kusina ng bawat Pilipino. Kaugnay nito, ibinida ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, katuwang ang Department of Agriculture, Department of Tourism at Philippine Culinary Heritage Movement ang Higara, a Night of Filipino Food Culture, Six Hands Dinner. Isang programa na layuning ipakilala at ipagmalaki ang Philippine cuisine. Highlight din ito ang pagkilala sa 3 Filipino chefs na sina Waya Araos Wihangco, Jel Salonga Datu at Rhea Castro Sisip. Napakalaki ng contribution ng mga kababaihan pagdating sa usaping pagkain Pilipino. Kasi kanino ba tayo unang natututong magluto at kumain kung hindi dahil sa mga nanay at lola natin. So napakahalaga ng ginagampanan ng mga kababaihan sa ating society. Naniniwala kami na mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan. Maliban sa pagluluto, ganoon din sa pagsasaka. Doon sa kung saan nagmula yung pagkain, kung sino yung nagtatanim at nag-aani. So that's why yung ngayong gabi, kung ano yung isoserve ng mga chefs ay galing sa kanila. Kabilang sa mga dumalo ang mga diplomats at foreign visitors na kung saan natikman nila ang ilan sa mga pagkaing Pinoy tulad ng pinikpikan rilyete ni Chef Araos Wihangco at kulawo salad ni Chef Salonga Dat. Mga pangunahing putahe tulad ng banggigi sulu marlin ni Chef Araos Wihangco at kalderetang pato ni Chef Castro Sisip at mga panghimagas gaya ng bibingka, cheesecake ni Chef Salonga Datu at binaki ni Chef Castro Sisip. Makilala yung kaibahan at husay ng pagkain Pilipino, pero gusto din namin bigyan diin ang mga babaeng talagang tanging nagluluto, no? So in-associate talaga ang kababaihan sa pagluto at pagtago ng mga kaalaman tungkol sa pagkain. Marami namang lalaki nagluluto din, no? Pero mas lamang siguro ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan. Maliban sa pagmamalaki sa sarap ng mga pagkaing Pinoy, siniguro naman ng Department of Agriculture ang pagkakaroon ng food security ng bansa. Gayon din ang kahandaan ng sektor ng agrikultura pagdating sa epekto ng El Nino. Pag define natin yung food security, kailangan ang pagkain ay affordable, available, at meron tayong access dito ng safe and nutritious food at all times. So sa administration ngayon, kaya sabi nga ng ating Pangulo, kailangan paigtingin din natin yung mga value chain para yung mga farmers and fisher folk ay talagang kikita para lahat panalo. Kasi everybody naman is a consumer, including the farmers and fisher folk. Naging prepared naman yung Department of Agriculture kasabay ng ilang ahensya ng gobyerno na merong talagang makakatulong sa El Nino natin. For example, yung mga assessment sa mga areas para yung karampatang intervention ng gobyerno, isa na ang Department of Agriculture, ay matugunan natin. And then yung importante talaga dito yung water management. Samantala, umarangkada ang Sarap Philippine Food Festival bilang parte rin ng selebrasyon ng Food Month. Dinaluhan ito ng mga food exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon. Tampok ang mga ipinagmamalaking produkto at delicacies ng maraming bayan. Tunay na winner ang pagkaing Pinoy. Ang pagdiriwang ng Filipino Food Month ay hindi lamang tungkol sa pagkain, kundi pati na rin sa kwento at karanasan ng mga taong nasa likod nito, ang mga magsasaka, mangingisda at kusinero.